Sapat na ba ang pagkakaisa at katatagan upang labanan ang mga sakunang sumasalanta sa ating bansa? Hindi ba naging matatag ang mga pamilya na walan ng tahanan, na walan ng kabuhayan dahil sa bagyo? Masusolusyonan ba ng pagkakaisa ang mga problemang hinarap at patuloy nilang hinaharap? Abel! Ang lagkit! Ang hirap naman ng ganito! Hassel! Naku, Mare, nabalitaan mo ba yung baging Sara? Oo, Mare. Malaking pinsala na naman ang naidulot nito. Kawawa naman ang mga mamamayan na naapektuhan. Diba? Mabuti na lang talaga at may relief goods sa pinapamigay yung gobyerno. Bilhin talaga siguro kapag mabait, masipag, at higit sa lahat, hindi corrupt. Love you, BBM! Hindi mo ba alam, kasalanan ng gobyerno kung bakit patuloy-tuloy na nasasalanta ng bagyo at pagbaha ang iba't ibang rehiyon ng bansa? Ang aking kasagutan ay, hindi po ate. Naku, Mare, paano naman naging kasalanan ng gobyerno iyan? Hindi ba natural disaster ang mga bagyo? Pag may bagyo, may baha, automatic naman na yun. Naku naman, mabuti na lang talaga at may resilience. Resilience? Ang mga mamamayan, kahit ilang bagyo, ilang baha, babangon at babangon ng mga mamamayang Pilipino. Hindi mo ba alam na halos 500 billion pesos ang disaster fund ng bansa? Pero sa halip na flood control, nilalagay nila ang halos lahat ng pera sa relief goods. Hay, napaka-reactionary talaga. Hindi ba maganda yun, Mare? Kakatulong naman ng gobyerno Hindi ba kailangan ng mga nasalanta ang mga relief goods gaya ng pagkain, mga damit, mga gamot? Tayo, mga mamayan, syempre kailangan nating magkaisa. Tulungan natin. Malay mo, sa susunod, tayo naman yung masalanta. Maigi nang nakatulong tayo sa iba, di ba? Hindi mo ba alam ang kasabihang prevention is better than cure? Ikaw ba, mas gugustuhin mo pa bang masalanta at mawalan ng tahanan bago kumilos ang gobyerno? Hindi mo ba napapanood sa balita o nababasa sa social media ang mga pinagdadaanan ng mga nasasalanta ng bagyo at pagbaha? Sakit po talaga. Halos parang hindi mapakali, hindi makakain, hindi makatulog. Kasi sila dyan, ngayon lang nangyari. Wala na akong magkikita ng pamangking kapatid. Hindi na may ibabalik. Masakit talaga. Hindi pwede na maging matatag lang. Hindi sapat ang pagiging handa. Palagi na lang natin narinig yung resilience, yung bayanihan at unity. Pero bakit pagdating ng panahon, tayo ang iniiwan sa baha? Tama rin naman, kailangan natin ng unity. Ngunit hindi sapat na taong bayan lamang ang nagkakaisa. May tungkulin sa atin ng gobyerno. Tulungan at suportahan tayo bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Isipin mo, mahigit 500 bilyon ang budget para sa flood control projects. Saan napupunta ang bawat piso? Bakit patuloy pa rin tayong lumulubog sa baha? Sabi nila, may transparency raw. Pero tandaan nyo, hindi naman kasama sa mga transparency policies natin yung mga corrupt na officials, political dynasties, as yung mga hindi nila sinasa publiko. Tulad niyang pondo para sa flood control projects natin ngayong 2025. Transparency in the letter of the law. Pero in reality, taguan ng pera ang nangyayari. So ano nga ba ang magagawa natin bilang mga mamamayan? Una-una, sigurado ka ba tama ang iyong ine-elect na opisyal? May track record ba yung kandidato mo? May ties ba yan sa mga construction companies? At higit sa lahat, sa tingin mo ba uunahin niya ang mga taong bayan? Pangalawa, mangialam. Be politically active. O hindi lang ibig sabihin nito, rally lang Kapag may meeting sa barangay, tiyain may mga kapitbahay mo para sumali. Kapag may bagong balita, ibahagi mo ang opinion mo sa social media. Siguraduhin mong nakikinig ang mga hinaing mo. Mula kapitan, tungo congressman, tungo senador. Yan ang governance from the bottom up. At pangatlo, call for transparency and accountability. Huwag kang matakot. Harapin mo ang kapitan mo, panagutin mo ang mayor mo, at higit sa lahat, singilin mo ang pangulo mo. Lakasan mo ang loob mo para sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa pulubi sa kanto, sa masang Pilipino, at para sa bayan na taon-taong lumulubog sa baha. Dahil kapag tinamaan ng bagyo ang politika, tayong mga mamamayan ang unang malulunod.